Malacanang, nag-attempt pa daw si Pangulo na tawagan si Speaker Martin lunchtime yesterday na wag nang ituloy Yun. ang impeachment. Total, it was the last day of session for Congress. Well, yun ang hanash. Pero yun ang pagkaintindi ko is that the President was not asking Speaker Martin to not continue the hindi niya pinipigilan si House Speaker Martin Romualdez sa impeachment out of concern for Vice President Inday. Ngunit natatakot siya dun sa backlash. Ulitin ko ha, ang dami kasing Natatakot siya sa backlash? Akala ko backlash! Ang dinig ko kasi natatakot siya sa bakla eh. Sorry naman. Gago! Sorry. Backlash pala, backlash. Kasi it sounds like bakla, it sounds like backlash. Backlash, okay. Nililinaw ko lang, Attorney Trixie. Baka mamaya may mga, alam mo na, yung iba dyan kulang sa linis ng tenga. Bakit kaya natatakot si Pangulong Marcos sa bakla? Mahirap na, kaya linawin natin. sabi sa inyo, kunwari lang yun. Kung kunwari, edi sana pinubliko niya. Ang tingin ko dito is totoo yun. Binipigilan niya kasi alam niya kung anong pwedeng mangyari at sasabog ang galit ng mga tao sa kanya. Totoo Kasi yun. no matter what he does, kahit sabihin pa natin na totoo nga, pinigilan nga niya, he didn't try hard enough. Pwede naman niyang i-split yung house eh. Kung kaya niya. Pwede naman niyang sabihin dun sa mga kakampi niya sa house na, I'm expecting you to vote according to dun sa press release ko, sinabi ko na, wag niyong i-ano si Inday kasi may mangyayari pa. Yan dali, nagbaba siya ng comments kasi live po ito eh. Live But niya no, yan. unang-una pang pumirma doon sa nakatanggap kami ng listahan ng mga pumirma doon sa house at unang-una pa, pasimuno pa, si Ferdinand Sandro Marcos. Naku, si So, Ferdinand. malamang ang nangyari dyan is that, yun, Ay, anong nangyari doon? Sorry. Ayun. Okay, so yun daw ang nangyari. At eventually, sinakyan na lang daw po ng ni Marcos dahil hindi niya na mapigilan itong pinsan niya. Yun daw ang kwento. At yun din naman ang kwento natanggap natin. Kaya nga sabi ko, mukhang merong tama. May tama ho din yung dadinig natin. At kasi ganyan-ganyan din ho ang kwento eh. Medyo nagkaroon daw ng, hindi naman alitan, argument, ika nga, yung magpinsan. And hindi nga lang napigilan daw ni Marcos si Romualdez na ituloy ito. At dahil nga doon sa issue ng budget scandal. Sa madaling salita ho mga kababayan, si Romualdez, he is trying to save his ass. Kasi nga, ang ginawa ho ng Malacanang, naghugas kamay na ho sila eh. Hindi kami yan. Wala kaming kasalanan dyan. Di ba naghugas kamay sila? Basta kami, ang nakita namin, hindi blanco. Yun ang doon. Which is totoo naman, hindi blanco. Ligtas sila. Pero the mere fact that there is really a blank doon sa budget, sino ngayon na mananagot? Ang mananagot dyan, ang Kamara talaga at ang kanilang pinuno. Di ba? Yan po ang direksyon na nangyayari. Para mapigilan yan, budget. Ito ho ang budget tuloy. Ito hong impeachment. Kaya ho, sumiksik ho yung impeachment na yan. Yan po talaga ang nangyari. At yan din po ang kinonfirm ng itong sila Ungab. Ito, pakinggan natin to ha. Wala pa po. Ay, sorry, chotomate. Inimpeach na ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Alamin ang buong detalye sa report ni MJ Mandihar. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? I object, Your Honor. Chair, hears none. Di pala ako The sali. motion is approved. The Secretary General is so directed. Tuluyan ng inapurbahan ng Kamara ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. 205 kongresista. Tuwan-tuwa pa itong si Ngiwi, Oy, Ngiwi!
Tumabi ka nga dyan. Ayusin mo nga yung book mo, nakakairita para ka hindi congressman. Rapper ka ba? Tuloy. Boto pabor sa impeachment ng bise. Higit sa 103 boto na kinakailangan upang agad na madala sa Senado ang Articles of Impeachment. Dahil dyan, hindi na ito idadaan sa committee level para suriin kung may sapat na basihan ng reklamo. Nako. Ayon sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, Ano? ang mga sumusunod na opisyal ay maaring ma-impeach. Ngayong na-shortcut ang proseso, nasa Senado na ang bola para Naku. magsagawa ng impeachment trial katulad ng isang korte. Naku. Ang mga senador ang tatayo o magsisilbing hukom, habang ang House of Representatives ang magsisilbing prosecutor. Naku. Ang akusado ay may karapatang magdepensa laban sa mga paratang. Para makonvict at mapatalsik sa pwesto ang isang opisyal, kailangan ng 2/3 ng mga senador o hindi bababa sa 16 sa 24 na senador. Kung hindi ito umabot sa kinakailangang boto, ang opisyal ay mananatili sa pwesto. Tinawag naman ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isang diversionary tactic ang impeachment. Yun. Saad niya, nais lamang ng administrasyon na pagtakpan ang kontrobersyal na issue sa 2025 BICAM report. Para naman kay Congressman Paulo Pulong Duterte, kapatid ni VP Sara, ang impeachment ay isang desperado at politically motivated na Correct. hakbang. Correct. Binalaan din ni Kong Pulong ang administrasyon. Aniya, asahan na matinding pagtutol ng publiko. Naku po, patay kayo Natitiyak dyan. din ng kongresistang Duterte na hindi magtatagumpay ang administrasyon sa paninira sa kanya nakababatang kapatid. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na listahan ng Kamara sa 205 kongresistang pumabor sa impeachment laban sa vice-presidente. Yan yung kanina, pero lumabas na ho yan. Ito yung tatay yung mag-prosecute to kay BP Sara Duterte. Antong bihira. Si Akop. Ayop. No comment. Samantala, nagtalaga Si naman ng Joel Chu. House prosecutors na harap sa paglilitis Dapat sinama nyo na si Abante. Isa pa yung wala sa hulog. kay VP Sara. Karamihan sa kanila ay miyembro ng House Quadcom na naunang nag-imbestiga sa issue ng Si Isabel Samor. Sus. Agoy. Talaga naman, ha? Talay. Potential at Intelligence Funds. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Isa pang itakil ho natin dito kung papaano yung magiging proseso. Okay? Ito pakinggan po natin itong paliwanag ni Attorney Trixie uli about the impeachment. Wala pa po tayong kasiguruhan tungkol doon. Ngunit ang hinahabol nila dito ay na-impeach na nga si VP Inday. Impeach na nga. ED. Ngayon, papaliwanan niya bakit. Alala ko lang po sa inyo, ang impeachment po yung charge. Okay? Hindi impeachment ang tawag doon sa pagtanggal. Tanggal. Oo. Hindi ang tawag dun sa pagtanggal ay impeach. Okay? Iyon po ay tanggal. Okay? Remove from the office. Okay? Yun po ang tawag dun. Yung impeach, pag sinabi mong with ED, tapos na. Yun ho yung charge. So pag sinabi mong na-impeach na siya ng Kamara, na-charge na siya ng Kamara, kaya haharap na sa korte. Nagigets ninyo? Sino ho yung korte? Senado. Okay? Although may confusion lang kasi nga ang tawag din po doon sa Senado is impeachment trial. Okay? Pero technically and legally, ang tawag pag naipasa na mula sa Kamara at naipasa na ho sa Senado, ang tawag doon impeach na. Yung nagmamagaling, na mag-research naman din kasi minsan, tapos mambabara ka pa. Hindi ka na nga nag-research, mambabara ka pa. Huwag tayong ganun, huwag tayong nagmamagaling kung hindi ho natin alam talaga. Pero ang term na impeachment, yun po ang pag-charge ng Kongreso doon sa opisyales para siya po ay ma-hold for trial doon sa Senado. Dito sa Pilipinas, ang tawag nila doon sa trial sa Senado ay impeachment trial or impeachment court. Pero sa totoo lang, mali yun. Kasi yung impeachment nga is really what happens in Congress. So, actually, sinasabi nga niya, hindi nga dapat tawaging impeachment trial yan. Kasi the impeachment ay nangyari sa Congress. When you say impeach, is na i-charge na po siya ng parang kaso.
which is na charge na po si VP Sara Duterte na siya po ay dapat daw matanggal according sa Kamara. So dinala na sa Senado. So impeach na with ED. Okay? Ang batas po kasi natin, saktong-sakto halos doon sa procedure na ginagawa sa Estados Unidos. Dahil yung mga earlier, yung proto-constitutions natin, yung 1935 Constitution, and to some extent, itong 1987 Constitution, marami pang mga provision dito at pamamaraan na hinango or kinopya natin. O yung iba, yung almost word for word, yung mga nasa Bill of Rights natin. Galing sa US Constitution yan. Kaya ulitin ko po, impeach na po si VP Inday kasi impeach na po, okay? With ED, impeach na po si VP Inday. charge na siya ng Kongreso. Yan. Okay, nililinaw lang po natin para pag tayo nagsalita din pag sa social media, mas maganda mayroon tayong sapat na kaalaman. Okay? Impeach na po si VP Sara Duterte. Okay? So, ituloy natin ito. Maganda itong istorya na ito na paliwanag naman po na mismo kahit media ang ginagamit din po ay impeach na. Okay? Ito. Matapos itenga ng halos 2 buwan, biglang inarangkada ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero marami pong konsiderasyon sa issue ng timing. Tandaan na ang impeachment ay bahagi lamang po ng isang mahabang proseso. Ang ginawa ng Kongreso nitong Miyerkules ay ang mismong impeachment. Pero hindi pa po ito yung conviction. 2-step process po kasi yan. Ang impeachment na ginawa ng Kongreso ay parang pagsasakdal o yung pagsasampa ng kaso ng isang piskal sa korte matapos manapan po ng probable cause. Ang susunod ay ang impeachment trial na nagigets nyo, itinerno din ito doon sa trial. Anong ibig sabihin? Halimbawa, alam ko din ito kasi meron din tayong demanda. So, magkakaso yung isang tao, tapos dadalin sa piskal. Pag nadala sa piskal, pag didesisyonan ngayon ng piskal, yung bang kanyang may probable cause. Pag may probable cause sa tingin ng piskal, okay, ngayon, dadalhin niya, i-charge na niya doon sa korte. So, na-charge ka na. Kaya nga, doon na lumalabas yung warrant na kung ito ay tapos doon na nangyayari kung may bail o hindi, di ba? Pero chinarge ka na ngayon, but you are not convicted. That charge na ginawa ng piskal para sa korte, ganun din daw pagdating sa proseso ng impeachment. Okay, the entire kasi ang nangyari, ginamit lang yung word na impeachment sa entire process. Pero ang talagang diyan, impeach na siya sa Kamara. Chinarge na siya ng Kamara. Para po mahatulang guilty, kailangan po ng 2/3 vote ng Senado o 2/3 na boto ng mga senador. Ano pong ibig sabihin nito? Tingnan po ninyo ang timing. Sa kalendaryo ng 19th Congress, magre-recess na dapat ang Kongreso sa Pebrero 8, Sabado. Hindi naman kasi pumapasok ang Kongreso kapag Biyernes. Ang balik ng sesyon ay June 2. Grabe, no? Mantakin mo. Swerte mo, biglang congressman ka, no? Yung mga Pilipino, pumapasok sila, yung mga trabahante sa gobyerno, Monday to Friday. Ang mga congressman, Monday to Thursday lang. Bakit to? Ginawa nilang batas yan. So, 3 araw ang kanilang pahinga. Banat ba hindi naman pahinga yun? Pupunta daw sila doon sa kanilang constituent. Sinong constituent? Yung mga scholar nila? Sa KTV, yun ba yun? Gago! Po, halos 1 buwan matapos ang 2025 elections ng Mayo. So, 8 session days lang po yan bago matapos ang 19th Congress. Naku. June 2 hanggang June 12. Ito pa, simula na po ang kampanya para sa national positions ng Oo. February 11, Monday. Para po sa local positions naman, simula yan ng March 28. Ang tanong, kailan pa gagawin ang Senate impeachment trial? Yun lang. Maiging tignan natin ang nangyari sa corona impeachment noong taong 2020. Ayan, pansinin nyo yung term na ginamit. December, December, impeach by House with ED. Okay? Pero kailan yung trial? January pa. So, ang tawag pa rin doon, impeach na by House. Ang linaw. Okay?
Nanggigigil kasi ako dun sa nagmamagaling sa Facebook ko eh. Magmamagaling ka na lang, hindi ka pa nag-Google. Libre naman. Kung gusto mo, i-chat GPT mo pa. O gusto mo yung deep throat tuloy. Sorry. Mali! Huwag na nga natin yung banggitin na ko dyan sa deep na yan. O yan na lang. Ito na lang pong chat GPT, di ba? Yan po, ha? O, nakita nyo, di ba? December, impeached by the House. O, ayan, impeach with ED. O. Si dating Chief Justice Renato Corona in-impeach ng Kongreso noong December 12, 2011. Ang mismong trial ng Senado nagsimula lamang noong January 16 at tumagal po ito hanggang May 28, 2012. Tandaan na hindi po election year ang 2012 at si Corona ay hindi kasing kontrobersyal ng mga Duterte. Pero sa lagay na yan, tumagal pa rin ng 4 na buwan ang impeachment trial ni Corona bago po siya makonvict sa botong 20 versus 3. Kaya't ang tanong, hindi kaya mas matagal at mas masalimuot ang magiging impeachment trial ni Sara Duterte? Ang isa pa pong tanong, nagigets ninyo? Mas matagal at alam nilang hindi naaabot. Alam nilang last day na. Why would they do it? Di ba? Why would you do it na alam mong hindi naman pakikinggan yan? It will take time. Dito nga 3 months di ba? Mantakin mo, sabi nga ni Ed Lingaw, paano pa kaya si BP Sara na mas alam naman natin, mas kontrobersyal, mas matagal pa yan? Bakit nila? At napakadelikado. Kasi maaari hong magalit ang iglesia doon sa mga pumirma. Pero why would they take that risk? It should be a bigger and greater reason. And I think that reason is because of the budget scandal. Kaya nga may mga bali-balita na napuwersa lang sa pamamagitan ng ayuda etong mga congressman. Marami daw na congressman, even if company ni speaker, ayaw pumirma kasi nga natatakot nga sa hagupit ng iglesia ni Cristo at ng taong bayan. Takot sila. Alam nila malakas ang hatak pa rin ni BP Sara Duterte. Bakit to nila tinuloy? Dahil nga gustong salbahin daw ni di umano, allegedly, ni Romualdez yung kapalpakan nila sa budget scandal. Para mawala doon ng atensyon, kailangan ng isang bonggang-bonggang issue. Hindi pa pwedeng issue lang EJK na naman, ICC na naman, o di kaya yung kay Bantag, o kaya yung kay Kong Tebes. Hindi na ho nila matatakpan niya ng ganyan. Kailangan nilang matinding malupit na issue. Ano yun? Impeachment ni BP Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga ibang congressman ayaw pumirma, pero dahil alam mo na, ayuda, malupit na ayuda. Akala ninyo tumatanggap lang ng ayuda kayo kayong mga maralita. Hindi, pati ho mga congressman. Alam nyo kung bakit? Ang kwento-kwento dyan, kasi pagdating sa mga survey, yung mga nakita sa Quadcom, yung mga nakita sa Tricom, at saka yung nakita dun sa committee ni Chua, bumagsak sa survey. So kailangan talaga nila ng budget. Sobrang bumagsak daw sa survey. May bali ako, alam ko may bali, lalo na sa Maynila. Naku po, maniwala kayo sa akin. Kakain ng yung mga congressman dyan na tumatakbo ngayon. Wala. Talo daw talaga. Kaya siguro, kailangan na nilang kumapit sa patalim. Ano ho yung patalim na yun? Maaaring pension? Pension? Hindi. Maaaring retirement plan? Sige na, okay na matalo. Basta may retirement plan kami. Para mo naman sinabing matanda, banat ba? Wala akong binabanggit. Namo. Gago! Para daw ayun na, eto na. Kaya daw pumayag na rin yung mga kongresista kasi nga po, very convincing daw si Speaker Romualdez.
Kaya meron akong kahilingan mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. Ito, seryoso na ho ito. Wag ho tayong bibitaw dun sa budget scandal. Ito ay distraction. Okay? Ito ay distraction. Nothing will happen with this impeachment. Nag-adjourn na po ang Senate. Nag-adjourn na eh. Period na. It will never happen at this time. Two things that we need to do from now on until to this coming election. One, okay? Number one na kailangan natin gawin, tutukan natin ang budget scandal. Kasi gumagalaw yan. Gumagalaw, bakit kanyo? Gumagalaw hustisya, gumalaw ang Supreme Court, humingi ng paliwanag dun sa mga inireklamo. So, gumalaw po. Sa tutukan nun natin yan, huwag natin bibitawan yung budget scandal na yan. Kasi legally, dyan sila makukulong, dyan talaga sila mapapahamak, dyan sila matatanggal sa posisyon. Budget scandal. Second, okay? Second, nasa kapangyarihan na ng Senado ang future ni VP Sara Duterte. Kailangan maipanalo natin ang lahat ng PDP at yung mga kaalyado. So mga kababayan, double time tayo. Naalala ko, ako nananawagan ngayon, naalala ko nung panahon ng 2015 and 16, parang himala yun. Mga kababayan, hindi ho kami nangampanya noon dahil sa tingin namin mananalo mga Duterte. Hindi ho. Nag-araw-araw ho kami sumama. Nagtiyaga ho ang Mocha Girls. Walang bayad. Sa isang araw, ilang sorte yung pinupuntahan namin. Mauuna kami, magpe-perform kami, ine-entertain namin yung mga tao bago dumating si Pangulong Duterte. Pagdating ni Pangulong Duterte, lilipat kami ngayon sa ibang venue na pupuntahan din. Susunod ni Pangulong Duterte, magpe-perform uli kami doon, tas lilipat na naman si Pangulong Duterte, tas lilipat uli kami sa pangatlong event. Sinaga po namin yun at hindi ko ho yun ipinagmamalaki o sinusumbat. Pero because of the effort of everyone at that time, kasi ganun din po ang ginawa ng iba pang mga artist katulad ni Jimmy Bondoc, lahat to ganun ang ginawa. Talagang lumalagari, kaya kilala namin kung sino yung talagang mga pasasabi mong die hard na magkakasama noon una. At makikilala namin kung sino yung mga nagtalunan na lang. Kasi at that time, ang baba pa po sa survey ni Pangulong Duterte. Pero yung entire team, yung Duterte Cayetano at that time, talaga nga naman nagtiyaga. Talagang ginawa yung lahat na magagawa para maikampanya si Pangulong Duterte. And eventually, Duterte won. So what am I saying now? Ang ball game ngayon nasa Senado. Sa akin, tama na ho yung hindi ko gusto to kasi hindi ko gusto yung relihiyon nito. Hindi ganun. Hindi ko gusto ito kasi artista lang to. Wag ganun. Hindi ko gusto to kasi ganito to. Wag na ho. Hindi ko kilala. Hindi mananalo yan. Hindi, wag na ganun. Straight PDP na ho natin. Straight na ho. Lahat ho ng PDP, lahat ng kaalyado, wag na ho tayong bumoto ng hindi kaalyado. At kung kulang man, doon na lang kayo magdagdag. Diba? Kung kulang man. Pero sa akin, eto na ho, straight na ho natin ang mga tunay na gusto ng matinding pagbabago. Magpatuloy at bumalik ang pagbabago. Alam mo, may nabasa ako Nakakatuwa, sabi ko, America is back. Yung may nakita ako sa news, America is back. Tapos picture ni Donald Trump. Which is, pag tinatanong ko yung mga kababayan natin sa ibang bansa, ganun na sinasabi nila. Talagang bumalik na daw ang Amerika. Kasi bumagsak, dumausdos nung panahon ni Biden. Alam mo, sana dumating ang panahon. Huwag na natin antayin yung 2028. Huwag na natin antayin yan at sana magkaroon ng ang Philippines is back.